Your number one radio. Breath and relax, it's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Paranaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan. Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig. Atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, ang sikat, naglilingkod para sa sambayang Pilipino.
My debt you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. And you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious. My future's secure. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me. Your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Alright, thank you so much. Overflowing at good morning po sa inyong lahat. Once again, ito po ang iRadio araw po ng Thursday, balik Friday naman yan sa inyo. Weekend as always. At syempre today, agahan po natin ang pag-celebrate ng Mother's Day. Dahil napakarami po nagpadala ng mga liham, ano? So nakakabigla na overwhelmed tuloy si Mamsi kanina. Ang haba. Nakalimutan kong sabihin na at least mga ano lang. I don't know how many words, but others sent 3 pages. Oh. And masyadong mahaba. Nakalimutan ko sabihin na iklian lang. But it's okay. It's okay. Kaya Diyan, uunahin natin yung mahahaba ngayong araw na to. Oo. It's okay. Pero yung picture kulang yung iba. Kulang yung iba. Mas It's maganda okay. sana kung may mga pictures dyan. Aha. Para mas, yung mga It's okay. meaningful, mas, ano masasabi doon? Solid. Hindi, ang importante Yan. doon yung laman ng sulat nila. It's okay.
Pero as much as possible, mas maganda sana kung may mga pictures. Anyway, May 9, 2024. Welcome po. At syempre, today, makakasama natin Pastor Maridad Bermeo para sa Salita ng Buhay. Maganda po ang title ng kanyang topic ngayon, Spice of Life. Yan. Kaya, abangan po natin yung susunod. Ma'am Shi, bumati ka na? Okay. Hello. Good morning po sa inyong lahat. Sana'y okay kayo lahat dyan in spite of this very, very hot temperature dyan sa Pilipinas. Init. Basta keep hydrated, keep cool, at kung hindi kailangan lumabas, wag lalabas. Yes. Stay home. And then, Inom na maraming tubig. Tubig, syempre. At kung lalabas man kahit kailangan lumabas, magdala kayo ng face towel ng masa, ilagay nyo sa plastic. So, if you feel like medyo iba yung pakiramdam, ipahid nyo sa katawan nyo. Yan. Mga ano lang yun, mga Remedies. DIY. Remedyo. Lang yun. Okay, so, yan lang kayo. At magbabasa ako ng 3 letters. Medyo mahaba to, kaya inuna ko sila 3. Kasi we have like 11 already. From ilan lang yung nagawa. Biglang dumami. So, medyo na-overwhelm kami. But it's okay. Okay naman. So, today ang last day ng submission. Yes, ngayon So, talaga. Kasi bukas hindi ko na ma-print. No way na. Okay. Kasi print ko sa opisina. Kaya yung mga gustong humabol, you have the last chance for today. Ngayon lang ha. Ngayon bukas lang. hindi ko na matatanggap. Oo. Yeah. Last day na ngayon. Kung maaari po, iklian lang. Alam ko marami kayong gusto Mga sabihin. 3 pages, 4 pages. Pero ang haba talaga nung iba. Pero bibilis ang pagbabasa. Yan. Okay. So, anyway, thank you. Bumati na Thank to. you naman. Thank you sa mga nagpadala. Yes, Salamat. nag-effort yan. Samahan nyo ng pictures para mas maganda. Meron kayo. Send the pictures. Ayan. Okay, so stay tuned. After this, uumpisahan na natin. At meron tayong bagong kanta na Mainit-init. bagong Para sa mga kanta nanay. Ano tawag doon? Yung kinumpose ni Rejoice para sa mga nanay. Including her, of course. Yan. Yun. Kaya ngayon, mababasa ko yung mga mahaba lang. 3 yun. Actually, 4 dapat, kaya lang kapapadala lang ngayon. So, 3 lang muna. And the rest bukas, we'll do it as fast as we can. Pero maiintindihan nyo. Yan. So, marami tayong bukas siguro. I don't know kung may greetings pa tayo. Meron siguro. Sandali lang. And then we'll start tayo right bukas. away at 7:15 tomorrow para mabigyan daan lahat. Yan. Alam niyo naman, babasahin ko yon. Hindi naman ako magmamadali na magbabasa. Di wala nang essence yung pagbabasa nun. Di ba? Ayun. But anyway, again, thank you so much po sa ano tawag Pag-send doon? ng inyong mga... Maraming salamat. Siyempre, para sa mga nanay natin yan. Oo naman. Pasasalamat at alay natin sa kanilang Yeah. pag-aaruga sa atin. Oh yeah. Oo, yung iba kahit nasa heaven na daw, nagpadala pa rin naman sila. Siyempre. Oo. Yes. Okay lang Thank yun. you so much. Okay. Umpisa natin magbati. AR Santiago, hello. Okay, binasa mo agad. At siyempre susunod, Elaine Gonzalez. At si Pastor Alan Gonzalez. Yes, hello. Pastora Marivic. Alejandro Cruz. Andiyan din si Maridat Ramos, thank you so much. Mel Cruz. Ayan, Rachel Jordanete. Marichu Gamos. Jan Valenzuela. Hello din kay Mami Irene. Mami Irene. Mami Pastora Floster Figueroa. Ayan, dalawang mother. Ayan, si Bernard. Madeline Agustin. Si Dada Seleno Hamura.
you sa stars. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sino pa ba ito? Welcome again to Agnes. radio. Agnes Esplana. Yes, nabasa ko na siya. Agnes Esplana Balangke. Andyan, sumilip din si Mary Grace Kapigsin. Aba, Wala siya ngayon Nasa somewhere over the rainbow. nasa ano ata siya? Nasa Spain. Oo. Iba ng oras nila doon sa Spain. Ayan. Wala po dito sa Villamor Air Base. Go Club. Morning, Nancy. Morning din sa iyo and everyone. And this is sa Villamor. Malayo-layo yan. Ganda dyan. Anyway, so huwag kayo alis at itong araw na to, umpisahan natin ang pagbabasa ng mga liham sa ating mga nanay na pinadala din ng ating mga kaibigan dito sa iRadio. Okay, hello sa inyo lahat. Yun sa mga kumakain dyan. Hello, enjoy your brunch or whatever you call it, breakfast. Or kung kakain pa kayo mamaya uli, di kain lang, di ba? Sibog lang. Kibog lang. Oo. Okidoki. So, Pam Snuberio. Hello, Pam. Parang ba't nakita si Pam? Dati na to dito, di ba? Ayan, medyo... Pam Sloberry. Sounds familiar, but hindi ko na Yeah, mga bago yan, si Pam. Hindi, ano yan? Dati na yan si Pam Luberio. Haba na kaagad ng hair ko, no? Ayan, si Ate V. Yan ang book ni Ate V. Ito po ang iRadio. Ang linikot para sa amin ng Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 19 na minuto. Magalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nag-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. May sabit. May sabit. Ayan. Kaya lang maaga tayong nag-station ID kasi babasahin natin tatlong mahaba. Pero play muna natin to. Play. Pakinggan nyo to bagong kanta. Ayan. Hanggang. Very nice. Composition ni Rejoice. Awit kay Inay ba ang title nun? Oo. Pero kasi kanina ko lang nakita, sinay niya sa akin ito. No? So, ganda ng kanyang composition. Very nice. Very Para nice. sa mga Thank you so nanay. Thank you, Rejoice. Alright, let's go back to our portion ngayon. At si Ma'am Shi ay magbabasa ng kanyang liham. Mga padala ng ating mga viewers ngayon para batiin ang kanilang mga nanay. Okay, but before I move on, hello muna kay Moven, Kabampi, Eka Andres Velasquez, siyempre, si Lala Carmina. Hello, Lala. Okay. Alright. Ganda, very nice. At syempre, si Brother Sammy, nandiyan din. Leho-leho. Actually, ang una kong babasahin, ito. Papakita ko lang sa inyo, hindi ako nagbibiro. 1, 2, and 3. Konti na lang sa bandang dulo. Anyway, ayan po. Katulad po ng aming ni-request noon kung sino yung gusto magpadala ng mga sulat. Ay, nawala. Yeah, okay. Ayan. Andito pa tayo? Ayan. Ayan. Diba, 3 pages, naniwala na kayo sa akin. But it's okay. Kasi kung yun ang laman ng kanyang puso, wala tayong magagawa dyan. Ayan. This is how they will utter or express their love and appreciation sa kanilang mga ina. Okay. Ang sabi dito, okay, mother, okay.
Eto na siya. Wala ba tayong music dyan? Ayan na. Okay. Dearest Mamshi Karim, magmula pa nung bata ako ay mas marami akong naging alaala sa aking ina. Kapangpangan ng aking ina, kaya kung tawagin namin siya ay Ima. Nang ibig sabihin ay inay, nanay, inang. Napakaraming pwedeng itawag sa ina tulad ng mami, mamshi. Ngayon marami akong naririnig na ang tawag ng mga kabataan sa nanay is mudra, madir. Pero ako at ang kapatid ko, ang tawag namin sa aming ina ay si Ima. Para sa akin siya ang the best nanay na di ko nasabi sa kanya nung siya'y nabubuhay. Ayan. Napakaraming magagandang salita ang pwede kong sabihin sa kanya noon. Ngunit nagsisisi ako kung bakit di ko nabanggit sa kanya ang matatamis na salitang ito noong kasama ko pa siya. Ang totoo po, Mamshi, habang ginagawa ko itong sulat na ito, ay tumutulo ang luha sa mata ko. Mababaho kasi talaga ang luha ko. Anyway po, ikwento ko lang po yung maigsing alaala ko sa aking ina. Ang aking ima ay siyang tagahatid sa amin nung pumapasok ako sa elementarya. Ang tumatak sa isip ko noon, siya yung mamamalengke, nagluluto, namamlansya, pati paglalaba. Grabe ang aking ima, pero talaga siyang super ina o tanging ina para sa akin. Pag may homework ako noon, tinuturuan niya ako. Ang nanay ko ay nakapag-college din, pero di nakatapos. Magaling siyang mag-English. Siyam kami mga anak niya. Kaya kung isipin ko, paano nila kami naidaos ng aming tatang sa dami namin magkakapatid. Pero natandaan ko din, nung bata pa lang ako ay nagsahod din na ang aming tatang. Noon kasi hindi yata uso ang family planning. Paramihan pa na anak noon. 33 years old lang daw nung nagpatali or ligate ang aking ima. Kasi kung hindi daw siya magpapaligate, siguradong baka madagdagan pa daw kami. Ang pangarap lang daw kasi ng tatang namin na maging anak nila, ayon sa kwento ng aming ima, ang gusto nila 5 lang. Isang team ng basketball. Kaso sumobra pa sa isang team. May muse pa at may water boy pa. At naalala ko din noon, na high school ako, na hindi ako makagraduate dahil puro ako cutting classes. Pero ang aking ima ay kumakausap sa advisor ko upang mapasa ako sa high school. Salamat. Dahil maayos nakipag-usap ang aking ima, kaya nakagraduate ako ng high school. Pinagawa ko ng project sa school para makagraduate. At tinulungan pa ako ng aking ima. Hanggang sa dumating ang punto na maaga akong nag-asawa. Ang aking ima pa rin ang umuunawa sa akin. Bagamat galit noon ng ate at kuya ko, sadyang mahal lamang ako ng aking ima at hindi ko tinuturing na iyon ay pang-spoiled sa akin. Siya ang umuunawa sa akin sa lahat ng bagay. Pag nagkasala ako, pinapalo din niya ako. Ganon din ang iba kong kapatid. Wala siyang paborito sa amin. Pero sa isang pangyayari sa buhay ko ay nagalit siya sa akin ng husto dahil sa malaking rason. Nasagot ko siya at umalis ako sa puder niya. Naggawa akong magmalaki noon sa aking ima sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa niya sa akin. Halos mag-6 na buwan din noon na hindi ko siya pinuntahan at di ko man kinumusta. At tandang-tanda ko noon nung ako'y nag-work sa isang restaurant, linggo noon at May 12, na wala naman akong alam na yun pala ang date na Mother's Day. Year 2003 noon, mayroon kaming reservation sa restaurant na pinapasukan ko at ako ang nag-assist sa mga guests. That time ang reservation pala nila ay bibigyan ng surprise celebration ng isang nanay na 72 years old
Nung mag-speech yung isang anak na babae, sabi niya ganito, "Tumay, pinakamamahal kong nanay, kahit marami akong nagawang mali sa iyo at magatagal akong nag-abroad, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat inabutan pa kitang buhay. Inay, gusto ko pong ipadama sa iyo ang aking pagmamahal habang nabubuhay ka." At itong huli niyang sinabi, kaya sa mga may nanay pa dito na buhay pa, huwag na kayong magpatumpik-tumpik at magmalaki. Sabihan niyo na mahal ko kayo, inay. Umiyak po ako noon at nasabi ko sa sarili ko na pupuntahan ko siya after work. Pumunta po ako sa kanya at wala akong kaalam-alam na yung ima pala namin ay mayroong sakit at di na gaanong nakakatayo. Umiyak po ako noon, ang iyong magulang. Hahaba ang buhay mo. Nasa Bible po yan. Okay. Salamat, Brother Sammy. Naku, napaiyak mo na naman kami. Okay, thank you so much. Napakaganda ng kwento ng buhay ni Brother Sammy sa kanyang magulang, lalo sa kanyang ina. Napakabata ng magulang ng nanay mo. Ang mother ko nawala siya at 86. But my father passed away at the age of 54 or 55. So, napakalaking diferensya. And now, yan. Salamat. It's worth reading. It's really worth reading. Okay. Here's another one. Okay. Sana nakapulutan natin ng aral yung kwento ng buhay ni Brother Sammy sa kanyang ima. No matter how you call your mother. Mami, mama, mga ganon. Mudra, mother, iba-iba. It doesn't matter how you call them. Ang importante yung relasyon sa magulang. Higit sa lahat sa nanay na alam niyo naman sila ang ginawang instrumento para lumabas tayo sa mundong ito. Yun. Yung hirap na pagdadalang tao nila ng 9 months. Nung inilabas tayo, inaruga tayo. At paglaki natin, minsan ay nagiging sutil tayo, suwail. May mga ganon. That's real talk. May mga ganong mga anak. But sana once na naging mother kayo, o kung babae kayo, or kahit na lalaki kayo, magiging magulang din ang kalalabasan nyo in the future. Ayan, so salamat again, Brother Sammy, sa iyong pagbabahagi ng magandang kwento. You touch my heart. I promise Thank you, you. Brother Thank Sammy. you so much. Okay. And now naman meron tayong i-play na isang song. Ito ay awit ni Nanay Pilipinas. Ito ay tribute natin sa isang nanay rin na nasawi nung panahon ng pandemic. Alright, so ito po siya. Andyan si Farah Cristobal. Ano kaya ang ginagawa mo sa araw ng Pasko? Masaya ka ba sa piling niya? Habang ako'y nagtatampo, naghihintay panindigan mo. Kailan kaya sasangayon ang iba sa ating dalawa? Kailangan bang payag sila? Lagi na lang akong naghihintay sa'yo. Kung mahal mo ako, panindigan mo. Halika na sa piling ko.
Iniwanan na hindi naman nagmamahal sa'yo. Eto ako, handang ibuwis ang buhay ko, pagkat ika'y paninindigan ko. Ano kaya ang nasa bagong taon? Tay ng unang anak niya dahil halos binigay niya po ang lahat sa taong ito, ultimo sa ulam. Pagluluto niya sa apritatang manok, ang laman ay napupunta sa asawa niya at ang sarsa lang ang sa kanya. Dahil sa sobrang pagmamahal niya dito, sobra niya na po itong inasikaso. Kahit nga po brief nito ay pinaplansya niya po. Ganun niya po kamahal ang kanyang asawa sa panganay niyang anak. At bandang huli ay nahuli niya po ito may ibang babae. Kahit ang anak niya ay kinasabwat sa murang edad pa ang bata, ay sumasama sa kanya sa kanyang ama na dilingid sa kaalaman niya na niloloko na pala ang kanyang ama, ang kanyang ina. Sa mabilisang kwento ay naghiwalay po sila. Umasa po ang ate na bibigyan nito ng sustento ang kanilang anak dahil yun po ang usapan at kasulatan nila sa harap ng barangay. Ngunit lumipas ang ilang taon, wala po itong itinupad sa mga ipinangako niya habang lumalaki po ang bata. Si ate po ang nagtaguyod sa kanilang anak hanggang sa maging dalagitan na po ang mga ito. Muling may nagpatipok sa kanyang puso at ito po ay hindi natin kalahi. Isa po siyang foreigner hanggang sa magdesisyon po sila na magpakasal at magkaroon ng bagong pamilya. At nag-aaway si mami at mga kapatid ni daddy. Yan, patungo sa maganda at maayos na habang buhay kasamang ating Panginoon Diyos. Happy Mother's Day po. Maraming salamat po, iRadio family. Lagi ko po dasal ang Panginoon sa Panginoon Diyos. Patuloy, palapkasin kayo, Mamsi at Papsi, na lumawak pa sa buong mundo itong istasyon upang maabot pa ng mga tao na lubos na makakilala sa Panginoon Diyos sa tulong ng pakikinig at pagtulong sa lahat ng panalangin. Maraming salamat po, iRadio family. Love, more power, and God bless. This letter is from Bernard. Ayan, thank you so much, Bernard. Yeah, you are so blessed. Andiyan si Mami Irene. For so many years, wala siya sa inyo, but pinaramdam niya sa inyo ang kanyang pagmamahal. Ayan, maraming salamat at thank you sa pakikinig. Abangan niyo bukas ang continuation ng presentation natin. Marami pa po tayong babasahin na sulat. Ito po, I will read another 7 letters tomorrow. Ito po, at ito naman yung mga requests. So, we'll see you tomorrow. At syempre, hello tayo. Andyan na ang ating magandang pastora. Pastora Maridet Bermeo. Hello, Pastora. Good Ako naman evening wala po. pa ako sa screen. Ha? Kala ko wala pa ako sa screen. Ayan ka na. Ako Kaano lang. nakangiti. Ngiti na pala ako. Ayan. Umiiyak kasi ako. Nadala ako sa mga sulat nila. Parang ganun ako pag nagbabasa ako ng books or anything, kahit Bible. Oo naman. Andun yung sarili ko. Feeling ko nandun ako. Alam mo yan Ganyan ako. Ganyan yan. Minsan, galing ako sa trabaho. Pag uwi ko, umiiyak. Namamalanta siya. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Ganun yung tsura niya. Grabe ka naman. Ang nagpapalansa siya. Over. Ganyan kami kasi nararamdaman namin yung mga... Hindi. Alam mo kung bakit Ay, siya hindi naging... totoo. Alam mo kung bakit siya naging gano'n? Nanonood nung kay Flor Contemplacion. Yung kay Nora Yung araw Honor. yun? Bipitayin na siya. Pagpasok ko, umiiyak. Sabi ko, ano
nangyari sa iyo? Tinitignan ko gano'n. Naalala ko yun. Naalala ko yun. Oo. Umiyak talaga ako yun. Contemplation story. Ay, umiyak talaga ako. Lalo Oo, na yung grabe. part na naggaganunan sila ng kamay. Oh my gosh. Talagang gusto ko humiyaw. Mm-mm. Knowing na it's a true story, di ba, Pastora? Yes, That was a it true is. story. So, Tsaka yung istorya ni Flor Contemplacion, istorya din ng isang nanay yes. na nag-abroad siya para sa Para kanyang sa- mga anak. Tapos, For the sake of the family. ang nangyari ganun na nakapatay siya nun, di ba? Hindi Yun ba yung story? sinasadya. Na hindi sinasadya. Actually, hindi siya ang something like that. Self-defense yun, di ba? Self-defense. Pero nahatulan. Pero compare with Sarah Balabagan. May tumulong sa kanya nun. Oo. Pero ano siya ng 100 slashes sa likod. Oo, iba naman yun. Yan. Yun ang story. Pero versus Flor Contemplacion, halos pareho lang yung story nila. Ibang bansa Kaya eh. lang, tinuluyan si Flor Contemplacion. Or, oo. Yeah. Hindi siya Hindi siya nabigyan ng, ng kahit, pardon. kahit trinay tulungan ng Philippine Yeah, I guess. Consulated Embassy, Mm. iba kasi ang batas, di Iba ba? naman ang batas Parang ng life for a life talaga doon. Singapore ba siya? Singapore yata yan. Yeah. Mas mahigpit pala doon. Yeah. Compare sa Saudi Arabia. Aha. Di ba? Si Flor Contemplacion sa Balabagan is Saudi. Dapat mas mahigpit doon. Di ba? Pero, Oo nga. Tama ka doon. Tama Diba? ka doon. kasi binayaran naman eh. Binayaran yung family. Still, Blood money. di sana ganun na rin ang ginawa ng Pilipinas noon na nagbigay na lang ng blood money. Hindi naman... Wala palang blood money ang Singapore. Hindi government ang nagbayad doon, kundi isang businessman kay Sarah Balabagan. Ayun, kaya... Anyway, ang topic ni Pastora ngayon ay Spice of Life. Tigla siyang Weird natawa. na naman yung title ko. Hindi, tama yan. Spice of Life. Lagi kong ginagamit yan, di ba? Akala ko nagdadrive ako, sabi niya. Nagda-drive ako, kaya hindi ako nakasagot kaagad. Hindi, akala Kaya ko yun ang title. Ah, Sabi ko, teka muna. Alam mo naman si Pastora, magbigyan ng title to. oo. Hindi, nagda-drive ako noong time na yun, kaya hindi ko ma-type. Alam mo naman ako, laging on the go. Yeah. Yan talaga. Alright. Sige. Sige. Mag-umpisa po tayo sa ating devotional po ito para sa ating mga mothers on this Mother's Day. Alam mo, I wanted to be on time. Kanina gusto kong pakinggan yung mga binasa mong sulat. Kaya ngayon, Ganda. manunod pa ako ng replay, Sister Karim, kasi ang naabutan ko lang itong huli. Oh, Yung tears mo on number 6. Alam mo naman tayo, tumatakbo-takbo. Pero, sayang kasi. Pero I guess, in a sense, dahil hindi ko rin napakinggan yung mga letters, no? As I share the devotional tonight, kayo na lang ang tumulong sa akin na. Yeah. O, nag-a-apply yan doon sa binasa natin yung sulat, ganyan. yes. Sige. Pero bago ang lahat, tayo po ay magdasal. Let us come to the Lord in prayer. Ama naming Diyos, nagpapasalamat ulit po kami sa inyong kabutihan, Lord God. First of all, Lord, we thank you for our mothers. We thank you for the women that you have placed in our lives, sa kanila pong magagandang mga ehemplo, sa lahat ng mga sakripisyo na ginawa nila para sa amin. We thank you for our mothers, and even tonight, as we study your word, we pray that not only will we inspire these women, the mothers, Lord God, with this devotion, but Lord, that you will inspire us to be like them. Salamat po, at nagbibigay po kami ng papuri sa inyo. We give you honor and praise tonight. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bakit nga ba natin sinabing the spice of life? Alam niyo po, kasi ganito yan. May napanood ako nung isang araw na, I would say series, no? Tapos isa sa pinagdedebatihan nilang magnanay, kasi every Thanksgiving, gumagawa sila ng pie, sugar pie. Tapos, ang nangyayari is, kahit anong gawin ng anak na i-replicate, na gayahin yung
yung binibake ng nanay niya, hindi niya magawa. Laging may kulang na lasa. Sabi ng nanay niya, that's because meron niyang isang secret ingredient, isang spice na hindi ko sinasabi sa'yo kung ano. Kaya hindi mo magets, hindi mo magaya yung aking pie. Sabi ng anak, Nay, kailan mo ba sasabihin sa akin yung spice na yan, yung secret ingredient na yan? Sabi niya, pag tama na ang panahon, anak, ipapasa ko sa'yo yung secret ingredient na yan. So, in short, no, sila'y tumanda na yung anak, tapos may isang time na may sinabi siya sa nanay niya na parang naano yung nanay niya na ready na ang anak ko. So, binulong niya yung secret ingredient. Tapos, yung mukha nung babae, para siyang nag-light up na, yung pala yun. Tapos sinulat niya na sa notebook niya yung secret ingredient. Tapos meron siyang maliit na anak na nakatingin lang habang nagsusulat siya. Sabi niya, in time, anak, I will also share with you. Kumbaga, I will pass down to you kung ano yung secret ingredient na yan. Ano yung spice na yan. Okay. Kaya na habang ako ay nagpa-prepare, naiisip ko na, ano ba yung spice na yon? Ano ba ang relevance ng spice? So ako po ay nag-research ng konti, bakit nga ba important ang mga spices? Dahil Mother's Day naman, mga nanay mahilig magluto, di ba? Di tayo pwedeng magluto ng walang spices. Sabi nila, ang spice daw may 3 yang purpose. Una, sinasabi nila, dati ang mga spice, and even unto today, ang spice ginagamit yan for medicinal purposes. Kagaya ng, ano ba yung mga spice natin na may medicinal purpose? Turmeric, di ba? Sinasabi nila, yan, yung turmeric, idagdag mo yan sa lahat ng linuluto mo. Lagay mo sa rice, lagay mo sa mga soup, kasi meron niyang anti-cancer na, kumbaga, benefit. Ang pangalawang reason kung ba't natin ginagamit ang spice is, minsan ang spice ginagamit yan para matanggal yung mga unpleasant na taste at saka odor ng mga pagkain. Di ba may mga pagkain, kunwari, may mga iba dyan, hindi lahat kumakain ng kambing, di ba? Pero ang kambing meron yan aftertaste eh. So yung mga Indian lalo, meron silang mga linalagay na spices. So yung lasa ng kambing, ng goat, hindi na masyadong malansa, 'di ba? Kahit sa isda, 'di ba? Nilalagyan natin ng spice para hindi malansa. So yan ang second purpose ng spice. Ang iba, ginagamit ang spice para ang food ay magstay fresh. 'Di ba sa atin, yung mga mangingisda, linalagyan nila ng asin yung mga isda para hindi siya madaling mabulok. Okay? So, spice din po yun. Pero today, ginagamit natin ang mga spices dahil yung spice na yan ang nagpapalasa sa ating mga pagkain. So, dahil alam na natin kung bakit importante ang mga spice, may medicinal, merong pangtanggal ng masamang lasa, meron din para maging fresh ang food, magkaroon ng magandang flavor. Ang tanong is, bakit nga ba natin tinatawag na importante itong, ba't nga ba spice of life? In English.com, sinasabi na ang spice of life means, when you say you need the spice of life, it's something that makes life worth living. Kumbaga, kung walang spice ang buhay mo, parang magiging meaningless ang ating buhay, magiging very dull. Kumbaga, walang kalatoy-latoy ang ating buhay. Kaya kailangan ng may spice of life. Ngayon, as we celebrate Mother's Day this weekend, gusto po natin in-honor ang mga nanay na nagbigay ng kanilang mga sarili, ng kanilang sariling buhay para ang ating life ay maging spicier, 'di ba? Kung wala yung mga nanay, wala pong spice ang ating buhay. They have given themselves na para tayo po ay matulungan. Sila po ang nagbigay ng joy and meaning sa ating buhay, just like the spices. Kumbaga, di ba ang spice may medicinal purpose? Ang mga nanay natin, nandyan sila through our toughest times. Nagbigay sila ng tulong. Minsan sila ang nakaka-heal ng mga sakit sa ating puso, di ba? So, parang may medicinal purpose din ng ating mga nanay. They have also protected us from yung mga unpleasant
di ba ang spice, unpleasant smell, unpleasant taste. Ang mga nanay natin, sila rin ang nagpatanggal ng mga, minsan mga unpleasant na nangyayari sa ating buhay. Nandyan sila. Sila ang instrumentong ginagamit ng Diyos to preserve our life, to make us fresh, and sila rin po ang naglalagay ng flavor sa ating everyday life. In other words, ang mga nanay para po yung mga spice of life. Okay. Pero marami pong mga nanay dyan, kagaya ng mga binasa niyong sulat, di ba, Sister Karim? May mga nanay dyan na dahil napaka-hectic ng buhay nila, dahil sa lahat ng mga ginagawa nila sa araw-araw, lahat ng mga problemang pinagdadaanan nila, minsan wala na silang time para sa sarili nila. Na nagkakaroon silang difficulty finding spice in their own life. So parang yung araw-araw ng ating mga nanay parang nagiging parang blur na. Wala nang ibig sabihin kasi lagi silang pagod, lagi silang namomroblema, lagi silang umiiyak. So hindi na spicy ang kanilang buhay. Ang tanong is, kayo ba ngayon yan, mga nanay? Kailangan nyo ba ng spice of life? Ang gusto ko pong i-share today, and maybe reminder lang po rin talaga to, kasi alam ko, alam nyo na. Pero minsan alam na natin, pero kailangan pa rin natin marinig. If we have to have this spice of life in our life, kailangan natin makilala or lalong makilala ang tunay na spice ng buhay. Okay? So, sino nga ba po itong spice of life natin bilang Kristiyano? Eh di sino pa? Eh di si Lord. Okay? Ano pong ibig sabihin? Ito na, daan ng kung sino. Yung naalala ko dati bilang nanay, yung dati pwede mong palaruin yung mga bata sa kalye na hindi ka kakabahan. Dahil alam mo, safe sila. Nandun lang sila sa likod ng bahay mo, kasama nila yung mga kaibigan nila, naglalaro lang sila, okay lang yun. Eh ngayon, hindi mo na maiwan ang mga bata. Parang hindi mo pwedeng tanggalin yung mata mo sa kanila kasi baka mamaya makidnap, masagasaan, may mangyaring masama sa kanila kasi wala ka ng, parang minsan parang wala ka ng mapagkatiwalaan na tao. Ang maganda po dito, when we say that the Lord is our protector, pwede po tayong magkaroon ng pag-asa in the fact that since the Lord is our rock and our fortress, pwede magkaroon po tayo ng mindset na si Lord ang bahala sa pamilya ko. We can realize that God will be there, tapos He has our best interest at heart. Na God will be the one to protect, to shield, to deliver our families. Yung pressure po, hindi na po nasa atin. Kasi po, sa totoo lang, minsan, ang feeling po natin, gusto natin protektahan ng pamilya natin, protektahan ng mga bata, gusto natin walang mangyaring masama sa kanila, pero wala naman po yun sa atin eh. Hindi po natin yung control. Hindi po natin yun pwedeng i-shield yung ating mga anak kasi hindi naman po tayo 24/7 eh. Ang 24/7 lang po ang Panginoon. So kung meron po tayong ganong mindset na alam ko na si Lord ang bahala sa aking mga anak, si Lord ang bahala sa asawa ko, si Lord ang bahala sa mga kamag-anak ko, doon sa mga nagde-depend sa akin. Hindi na po sa atin yung pressure. At ang maganda po nun, isipin niyo po kung ano yung magiging difference kung na-realize po natin na lahat po ng ating pinagkakaabalahan ay nasa Panginoon yun eh. It is all in His hands. Ang mangyari po niyan, magkakaroon po tayo ng freedom na magpakita ng pag-ibig, magkaroon tayong freedom to show compassion, hindi na po tayo magiging sobrang untrusting. Okay? Kumbaga, we will be able to let our guard down. Parang 7% na lang yung aking computer. Bakit kaya? So, alam mo, plinag ko to eh. Ano nangyari? Anyway, sige, habang kinakausap ko sa'yo, kasi baka bigla akong mamatay. How is this? Andito po ako. Plinag ko siya. Hala,
Anong nangyari? Okay. Anyway, sabi ni Kuya Ramon, sinabi ko na nga ba, binigyan kong computer to si Pastore. Okay, doon na tayo sa I. Dali lang. Paano to pag namatay? Anong gagawin ko? I. Okay? The Lord is the one that gives us insight. Okay? O may telepono naman, di ba? Okay. So, mga nanay, okay, we need God to give us direction. Okay, sabi po sa Psalms 25 verse 4 to 5, show me your ways, Lord, teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long. Okay, so kailangan po natin mga nanay na ang Diyos po ang magbigay sa atin ng insight kung anong gagawin natin sa buhay natin, kung anong gagawin natin sa buhay ng ating mga anak. We need to be able to ask God to show us His ways, to guide us in all truth. At kasama po dito, yung shinare ko last week, we need God to tell us, kasama po sa insight, how to make good use of our time, mga nanay. Kasi alam nyo, hindi naman natin hawak ang lahat ng oras. Marami po talaga tayong kailangan gawin sa bawat araw. Kailangan natin i-charge yung computer natin. Kailangan nating magluto. Kailangan natin maglaba. Kailangan natin ihatid yung mga bata sa eskwela. Kailangan natin gumawa ng maraming bagay para everyday tumatakbo ang ating buhay. But we need God to tell us, to give us insight. Paano ba to, Lord? Paano ko ba to gagawin lahat sa isang araw? Okay? And we can find that in Ephesians 5, verse 15 to 17, which I shared last week. Okay? Let's ask God to help us, to give us insight. Saan ba yung direksyon natin? Paano ko ba gagamitin ang oras ko, Lord, para maging mas productive ako bilang nanay? Okay? Kasi minsan, pagtingin natin at the end of the day, parang wala tayong nagawa. Okay? So, kailangan natin yun. Okay, and then, so, shepherd natin siya. He is our protector. He gives us insight. Doon po tayo sa letter C. He is our comforter. Okay, alam niyo mga nanay, ganito po yan. There are many moms that need to be comforted all the time. Kaya nga po naiyak si Sister Karim eh. Kasi may yung mga sa mga sumusulat, talagang dumudugo ang kanilang puso. At sila'y nahihirapan bilang mga nanay. Gusto nilang magpasalamat sa mga nag-alaga sa kanila, pero sila mismo, kailangan nila ng comfort. Okay? And Jesus, God is our comforter. The truth is, ang mga nanay, many times, they give of themselves all day long. Okay? Usually, ang nangyayari is, bigay sila ng bigay, walang balik. Diba? Walang nagpo-pour back into our mothers. Gusto nating umibig unconditionally because we love our kids, but at the end of the day, pagod tayong lahat. Okay? Minsan nga, ang nanay, hindi niya na alam kung saan niya ilalagay ang sarili niya kasi pagod na siya. It's amazing to me, and I'm sure it's amazing to you, to know that alam ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan mo. Naiintindihan niya kung nasaan ka. Naiintindihan niya lahat ng pinaghihirapan mo. And He fills us up when we are empty. Sabi nga po sa Psalms 23 verse 3, He restores my soul. Ang Diyos po ang siyang nagbibigay sa atin ng comfort. Okay? Tapos, ang last po natin for today is, actually nakakatawa tong kasi nahirapan ako dito sa eh. Ang linagay ko dito, means everyday. Everyday God is with us, mga nanay. Huwag niyo pong isipin na kayo po ay iniiwan ng Panginoon because He is there every day. Tsaka isa pa sa He is your ever-present help in times of trouble. Kaya ako po to shinare sa inyo today. Para bang halatang nagmamadali ako kasi 6% na lang ang aking computer. Kaya ako po to shinare sa inyo to. Ang actual verse po natin today is, you are the salt of the earth. Okay? Pag nawala po yung taste, okay? Pag nawala po yung salt, what is this world without salt? Sa mga nanay din po natin, what is our life? Who are we if we don't have spice?
Okay? Kung wala po si Lord sa atin. Gusto ko lang po encourage ang mga nanay ngayon. Nahihirapan po kayo na kayo po ay feeling discouraged. Huwag po kayong gumive up. Kasi hindi po gumigive up ang Panginoon sa inyong mga nanay. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nanay kasi kayo po ang nagbibigay ng spice sa aming buhay. At gusto po namin malaman nyo na si Lord, siya rin ang spice ng buhay nyo. Yun lang po ang gusto ko i-share kasi encouragement lang talaga ang gusto ko ibigay sa araw na to. Yon. So, Happy Mother's Day po sa ating mga nanay. And as we honor our mothers, gusto po namin malaman nyo na mahal po namin kayo sa lahat ng ibinibigay nyo para sa amin. Amen. Amen. Yeah. Before we say something, Pastora, Happy Mother's Day din sa Happy inyo. Mother's Day din sa'yo, Pastor. Oo. Ayan, proven na talagang makikita mo. Alam po diba? ninyo yung sinasabi ni Pastora kanina. We know na yung kanyang mother talaga ay ganun din na nagsikap. Kasi minsan, once upon a time, naging anak tayo, tapos sila yung nanay. Ngayon, tayo naman yung nanay at tayo naman ang tinitignan ng ating mga anak. So kung ano yung naipakita sa atin ng mga nanay, yun naman ang ginagawa nating mga anak ngayon para sa ating mga anak bilang isang ina. Ano? So, alam po ninyo si Pastora, hindi nagsasalita yan, pero nakikita namin ang kanyang kahirapan sa buhay. Alam niyo kung hahatiin niyo po yung katawan niya, cube yan. Hindi ano yan, hindi... Pwede na maging sushi. Oo, cube yan dahil ano yan kung sa dami ng ginagawa niyan, superwoman nga ito eh. Oh, siya ang totoong superwoman. Uy, hindi marami dyan. Hindi, ikaw ang totoong superwoman na kilala namin. Ay, hindi ko na i-mention that pero talagang Oo naman. isang ehemplo po ng isang tunay na ina. Palakpakan po natin Pastor Maridet. Yes, oo naman. Kitang-kita naman. Oo, Pastor. Kaya yung spice of life niya, yung sinasabi niya kanya mga apunakis, Yung mga apo. Siyempre, andyan pa rin yung mga anak niya. mga anak niya, yung mga junakis niya. Ayan. Hanggang ngayon, suporta andyan pa rin lagi. kung Di may- ba, Pastora? Kung may Motolite, ito yung bateryang, ibang klase yung baterya. Ano yan ano ba yun? Bunny, Yung gumagano lang. Energizer, Bunny. Walang katapusan. Non-stop. Yan si Pastora. Hindi Parang- halata, Alam mo no? kung ano na mayahambing ko kay Pastor Maridet? Ano? Yung palabas na tanging ina, si ano? Si Ay. Ay, yun. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa... Pag nagkamali ka ng doon, iba ang labas. Ay, Iba na labas. Hindi yun. Hindi ba siya yung nagtitinda ng ng kung ano-ano, paukay-ukay? Yes, naalala ko yung scene niya. Sabi ni Pastor Sani, wa ako say. Hindi, gusto ko lang talaga, actually, ang purpose lang talaga tonight. Alam ko kasi Mother's Day. Oo naman. So, ako rin kasi din sa Sunday na Mother's Oo. Day. Lord, paano ba ito? Kasi gusto ko lang talaga encourage ang mga nanay. Lalo na alam ko sa Pilipinas, napakahirap kasi talaga na maging nanay, napakahirap ng buhay sa atin. Totoo yan. Yun na lang yung tayo magpa-contest, tatakbuhin talaga nila lahat ng make-up, lahat ng para lang, di ba? Para lang makaluwag ng konti. Kasi makatulong. kailangan ng ganyan. Pambili ng Isang bigas. mga nang sa atin, hindi ko nga alam kung paano pagtatagpi ng tao ang, Diba? ang budget nila. At Oo. hindi naman sinasabi na dito sa Amerika mas madali, ganun din naman tayo. Pareho diba? din lang. At the same time, parang nararamdaman ko kasi bilang nanay, minsan gusto mo talaga ibigay lahat sa mga anak mo. Yes. Gusto mo silang makapag-aral sa pinakamagandang eskwela, gusto mo silang makahanap ng
ng tamang partner sa buhay, gusto mong mawala lahat ng problema nila bilang nanay. Okay? So minsan talagang lahat gagawin mo. Pero wag po natin makalimutan na yung power behind ng ginagawa natin, yung human effort natin, kailangan si Lord. Kasi kung si Lord ang ating sasandalan, lahat po 'yan pwedeng mangyari. Lahat po 'yan mangyayari. Hindi lang pwede, lahat po 'yan gagawing possible ng Panginoon. Siya po ang mag-aalaga sa inyo, sa mga anak nyo, sa pamilya nyo. Basta sandal lang po kayo sa Kanya. Yun. Yun. Make Him your secret ingredient. Siya po ang inyong secret power. Yan. Kasi minsan sinasabi lang natin pero hindi naman natin ginagawa eh. Kasi alam mo naman, mga nanay talagang Wala eh. at effort. Kaya nakakalimutan natin na hindi, kailangan si Lord. Si Lord ang gumalaw. Yan. At syempre kinakailangan din yung mga nanay sa mga anak ay i-treat naman nila ang mga nanay na pamanicure, pedicure man lang dyan. Simpleng bagay na Oo. makakapagpasaya naman. Masahe dyan. Oo. Okay, kung wala yun, di Ano? punta sa Words Jollibee. of encouragement lang. Oo. Okay na Oo. yung nanay. Kung walang-wala, di Alam mo, papuntahin mo sa Hong Kong. Ganun. Ma-appreciate ka lang. Yeah. Yun ang importante sa mga nanay. Yes. Oo, totoo. Appreciate ka, ma-recognize na na marinig mo lang na mahal ka ng mga anak mo. Yes. Oo. Ngayon eh. Sarap Yun nun, ano? Di ba? Yung tawagan mo si nanay na batiin mo man lang. Oo, kasi minsan sa atin, hindi na natin sila naaalala. Pag Mm. hindi natin sila kailangan. Pag may kailangan lang, ano, tsaka doon lang naalala. Mhm. Pero pagka walang kailangan, wala na. Wala nang pansin si nanay. Ganon din naman ang mga tatay. Ganon din. Pero, siyempre, Lalo mas... na kung hindi mo sila kasama. Kasi sa atin, at least sa Pilipinas, ang mga pamilya, Magkakasama sila. Diba? Oo, Yung dito, hindi. bahay dito, hindi eh. Diba? Minsan, Oo. talagang hindi mo na sila nakikita. Hindi mo na rin sila naaalala until Mother's Day. Once a year. O kaya Pasko. Saka mo lang siya Madalang na sa birthday patak ng niya. ulan, ano? Oo, ganyan talaga. Ako, nararamdaman ko na rin eh. At least ikaw kasama mo eh. Oo, araw-araw. Pero alam mo, minsan kahit kasama mo araw-araw, pwede mo pa rin makalimutan na magpasalamat o yan, ikaw pa yung walang pasensya, di ba? Ako, I really have to be careful kasi nga, hindi ko alam kung alam niyo nga, lahat ng ating mga viewers, ang nanay ko may sakit. So, makalimutin siya, may Alzheimer's po siya. Kaya minsan, na yung kailangan talagang mas patient ka kasi yung mga sinabi mo 5 minutes ago, hindi niya na naalala. So, minsan, ikaw mismo, para kang nai-impatient. I have to constantly ask the Lord to remind me na, hindi niya naalala, may sakit yan. So, kailangan mas patient ka, mas loving ka, mas understanding ka. Yeah. Mas lalo na kung wala palang sakit yung nanay mo, tapos hindi mo pa iniintindi. Yun. Kaya, alam mo, time is short. Yes, Makwento totoo. ko lang, nung Tuesday, nung isang araw, one of our close family friends, nung pumunta kasi kami sa Amerika, 2 pamilya kami pumunta. Yung isang pamilya, single mom siya, dala niya yung 2 anak niya, tapos in-encourage siya ng nanay ko, pumunta ka na sa Amerika, baka mas may future yung mga bata dito, at saka, makakapagtrabaho ka dito. And nakipagsapalaran siya, pumunta siya dito sa Amerika, her kids did well, pareho na sila, nakapag-asawa din po siya ulit. Kaso the other day, she passed away. Namatay po siya. Kasi meron po siyang sakit. Anyari? Yun. So, ayun. Nawala ako. Ayan. Nandiyan ako ulit. Oo. Mauubos na yung baterya. Am I gone? Na-frozen ba? Hindi may baterya ako. 15%
nga ako eh. Aka- Hindi, yung internet ko is unstable. Ay, internet. Oo nga, unstable. Oh. Kasi bigla siyang ano eh. Na-attack ako ng kaaway. Oo. Hindi, share ko lang po yun kasi parang kala namin okay lang siya, di ba? Healthy. Tapos biglang ang balita is nag-pass on na siya. I mean, she knows the Lord, Kristiyano po siya. So she's with the Lord in heaven. Pero hindi mo talaga alam. Eh magka-age lang sila ni Mommy. So parang ako na ano ko na parang tapos sabi nga ng nanay ko, parang unti-unti yatang lahat ng mga kaibigan ko ay isa-isa ng Nawawala. gumagraduate sa langit. Mhm. Sabi ko, hindi naman, Mami. Hindi mo pa time. Hindi mo pa time. Oo Marami naman. kang masyadong nangungulit sa'yo at Oo. nag-aalala sa'yo. Pero napaisip din ako, we really don't know. Hindi natin Mhm. alam kung gaano kahaba ang ating buhay. Yes. Diba? Bukas nga, pupunta kami sa Patay kay Kuya Mando. Kilala niyo siya, yung sa LA? Hindi. Wala si Kuya Mando. Amando? Oo. Kanino? Hairdresser dati. Oh, parang. Hindi niyo siya. Ewan ko. Baka. Yun. Pumanaw So, na? Bukas ang kanyang funeral. Oh. Ano na ako, this week, nakakadalawa na ako na balita. So, Oh. parang, hindi mo talaga alam. So, habang kaya natin, habang may Mhm. opportunity, pasalamatan po natin ang ating mga nanay, Yes, amen. mahal sa buhay. Hold them close. Let them know you love them. Okay? Bigyan niyo po sila ng spice sa buhay. Patawanin. Para humaba daw ang buhay. Kasi Sabi. laughter. Yan. Yes. Yeah, punta daw sa bato. Sa may, ano ba yun? Yung, punta daw sa tabi ng, ano to, yung bukal malapit sa bulkan. Pastor Sally, Naman doon. sabi ni Pastor Sally, thank you daw sa panguunawa mo sa kanya. Punta daw sa gubat, mga aso kayo. Ang bayak. Baka may mapulot na lampara. Hindi. Ay, Ayun. nako. Ben, Ayun. Anyway, Pastora, thank you. we'll see you Sunday, Mother's Day. Mother's Day. Ako ba, may programa ka na ba, Pastora? Kasama ba ako sa program? Yes, you are, Are my... you sure? Oh, yeah, I'm very sure. Nakatype. Yung mga kalalakihan ata kakanta ata. Kakantahan ata yung mga nanay. Mhm. Dapat lang. Pastor! Balita ko magsusolo ka nga, Brother Ramon. Hindi. Kumanta ka nga. Magsosolo kami ni Pastor Sunny. Kantahan mo na ang mga nanay. Ako kahit hindi nanay, kantahan mo naman ako. Hindi nanay ka pa rin. Ay, oo nga. Ibang nanay. Yung buong iRadio. Ay, todo. Marami akong anak-anakan. Mm-mm. Bueno. Balita ko nga kakanta ka, Brother Ramon. Ako? Seryoso? Nananahimik ako. Dapat nga yung mga tatay ang magte-tribute sa mga nanay, di Ayun. ba? Pero kayo kakanta. Kayo sasayaw. Kaya nga. Sila. Ano, kakantahan nila ay, sasayawan nila sarili nila. Ay nako. Paalam na Ano, tayo. kantahin ko daw, inay? Ano yung inay? Mm. Hindi ko. Tagalog yun, may mga puti doon. At saka si Abhishek Abhishek. Si Namaste. Oo. Oo. Hindi, alam mo, sasabihin mo lang sa akin kung ano, kung kailangan natin i-translate. Ganon. Ganun subtitle. Mm. Yan magaling yan. Yeah, I Gumagawa ng know. subtitle. Ipapadala niya sa Pilipinas. Papadala niya. Iuutos lang pala. Iuutos niya. Iuutos natin. Sige, ganun. Sabi ni Pastor, sabi ko, ano yung inay? Eh di mama. Mama na lang daw. Ay nako. Ano? Hindi, alam mo, meron ng kantang mga... Naku, Mihina na internet. mahina. Mihina na yung power ng ano mo, Pastora. Ano naman, yan.
Ayan, mag-pray ka na. Oo. Bago. Unstable talaga ng aking internet. Oo. Para akong wala dito sa LA, ah. Talo ka ba mga nasa Manila? Oo, ah. Bakit ganito yun? O, yun. Hmm. O, sige, bago pa ako maging robot, magpapaalam na po tayo. Okay. Sige. Pwede ko po kayong ipag-pray. Yes. Pray po ang Yes. ating mga nanay. Salamat po sa opportunity to encourage you. Let's pray tonight. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po ulit kami sa aming mga nanay. Salamat po sa spice na binibigay nila sa aming buhay. Sila po ay tumutulong sa amin. They are constantly helping us, protecting us, sharing their life with us. Tulungan niyo po sila na sila po ay magkaroon din ng spice sa kanilang buhay. Na sila po ay magkaroon ng lakas, ng encouragement, ng comfort. For you, Lord God, are the spice of our life. You are our shepherd, our protector, the one who gives us insight, the one who comforts us. Every day you are there. You are ever-present help in times of trouble. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa buhay na binibigay niyo sa amin. You are so good to us, Lord. We pray for our mothers. Cover them, protect them, give them the strength they need. Encourage them and let them know kung gaano po namin sila kamahal. We thank you and honor you tonight. We give you all the praise. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. Thank you, Pastora Maridet. And see you on Sunday. See you. Salamat po sa inyong ministry. Thank you God bless din. you all. Happy Mother's Happy Day. Mother's Day. Thank you. Thank you. Ayan, thank you, Pastor Sunny. 200 stars. Ayan, thank you pa. Dito to talaga mga nanay, the best. Ako, mga tatay, Pastor, mami na tayo. Ano? Mami na tayo. Mas magagaling yung mga nanay. Sabi, sa mga nanay sa iRadio, dapat lagi kayong maanghang sa inyong mga asawa. Maglagay kayo ng paminta sa katawan. Pwede ba yun? Ay, maanghang nga. Di, Naniwala siya. ano yun? Ayun. Siyempre. Thank you ulit sa mga nagpadala ng liham para sa mga nanay. Thank you sa mga nabasa ko tong araw na to. May babasahin pa tayo na 7 bukas. Nako. Maikli lang naman yung iba. Extended tayo. Ayan. Kaya Extended tayo. wag kayong mawawala bukas. At siguro pag station ID yung nakaagad ng ano. hindi naman. Antayin natin silang manood para makita naman nila. Yeah. Marami pa tayong sorpresa bukas. Abangan po ninyo yan. At sa mga nanay, maraming salamat po sa inyo. At sa mga anak naman, huwag natin kalimutan yung mga nanay natin. Nakakalimutan na natin sila, hindi na natin sila na ilalabas, hindi na natatawagan. Kamustahin naman natin sila. At alam nyo, darating din sa buhay natin. O tayo ngayon, kayong ngayon ay isa ring mga nanay na rin. Alam ninyo ang pakiramdam ng isang ina at isang anak. Pasyalan natin si nanay, ipasyal natin at kung maaari ay idali natin sa mga nakakalibang na lugar. Pasyal mo sa sine o shopping mo dyan, di ba? Once in a while, magkasama-sama ang buong pamilya kasama ng mga anak, mga apo. Ito ay nagbibigay ng kalakasan sa mga ating nanay na magpatuloy muli. May mga nanay na nakakalimutan ng magsalita o nagkakaroon ng Alzheimer dahil kasi yung mga anak o wala nang kumakausap sa kanila. Napababayaan na sila. Ano? Kaya importante po na sa ating mga nanay o sa mga anak, dalaw-dalawin natin, pasyalan natin ang ating mga nanay nang sa ganoon ay magkaroon pa ng mahaba ang kanilang buhay at lumakas pa ang kanilang pangangatawan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kami po magpapaalam na at hanggang bukas po muli. Meron tayong part 2 pa bukas niyan ng ating Mother's Day celebration po dito sa iRadio. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Enjoy your lunch, guys. See you tomorrow. Have a nice day. Happy Mother's Day po. Ito po ang
iRadio, unlimited para sa sanlibutan Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.